So, ayan ulit. Share ko lang ulit. Ayan, thank you. May nanood ng live ko. Na-appreciate ko po kayo. And kaya ako nag-live ngayon. Kahit ayoko sanang mag-live. Kaya natatakot ako ma-expose. Nakikita ang aking katabaan. Pero ayan, na-called ako na mag-live. Kasi nga, masyadong ngayon yung topic about mental health. Sobrang lalo nag-trending, di ba, yung kay Eman Atienza. And then ngayon yung nangyari about sa bagyo, di ba? Ang daming naapektuhan ng bagyo. So, parang yung energy ng collective, ng karamihan, ng tao dito sa mundo, sa Pilipinas, parang medyo nasisense ko in a way na ganyan nga, marami ngayon ang nahihirapan mentally. Lalo na yung walang makausap, walang mapagsabihan, yung sinusolo lang nila lahat ng bigat ng kanilang nararamdaman at lahat ng mga, ang dami nilang overthinking, ganyan, mga iniisip. So, itong itong live na to ay para sa inyo. Na I really pray maka-help, maka-guide sa inyo paano nyo i-handle yung stress, yung depress, yung mental health problem. So, ito muna, magpapakilala po ako. Ako po si Manay Dang. Hindi po ako doktor, hindi po ako psychologist, hindi po ako psychiatrist. Manay Dang, no title. Yun. Pero, kaya malakas ang loob ko na mag-share sa inyo about how to handle mental health problems. Kasi sa mga followers ko dito at sa mga bago lang din sa akin nakakakilala at makakakita nitong video, makikita nyo sa mga past post ko, sa page ko, open book ang buhay ko. Madami po akong pinagdaanan sa buhay. So, hiwalay ako sa asawa, naloko ako sa negosyo, mga na-scam ako, namatayan ako ng 2 kapatid, namatay na yung tatay ko, may spiritual warfare akong mga pinagdaanan. So, marami po akong pinagdaanan na problema sa buhay that caused me mental problem, na nagbigay sa akin ng depression, ng anxiety, ng stress. And eto po ako ngayon, still alive and cute. 'Di ba? Survive. Kaya ngayon, gusto kong i-share on my own experience and my own knowledge kung ano yung mga ginawa ko para masurvive ko tong mental health problem na to, na mga naranasan ko. Gusto ko tong i-share sa inyo. Lalo na para dun sa mga tao na walang access sa psychiatrist, sa psychologist, lalo na dun sa mga tao na walang mapagkakatiwalaan na pwede nilang makausap, masabihan ng kanilang mga nararamdaman, yung mga ganon. So, nandito si Manay Dang para kahit sa inyo, sa sarili nyo na lang, makaya nyo na paano i-handle yung sitwasyon nyo. Pag nakakaranas kayo ng stress, ng depression, ng overthinking, ng mental health problem. So ngayon, nilagay ko dito sa title ng sa description nitong live ko, yung episode 1 para sa mga nasalanta apektado ng bagyo. So, maraming cause ng stress, ng depression, ng anxiety, ng overthinking, ng mental health problem. Maraming cause po sa ganyan. Sa ngayon lang, kasi para hindi masyado mahabaan ang live at mas makapokus tayo para dito, sa ngayon, ang pag-usapan muna natin kasi para napapanahon is yung mga nasalanta at naapektuhan ng bagyo. So, sa mga sobrang naapektuhan at nasalanta ng bagyo, sure po ako, lalo na yung mga nasiraan ng bahay, nasira ang mga sasakyan, yung mga ganyan. Siguro next topic na yung mga namatayan sa buhay.
Mas marami muna yung sa mga material things, yung mga nasirang mga pangkabuhayan, ganyan. So doon muna tayo mag-focus ngayon sa live na to. Na alam ko, sa mga taong naka-experience ng ganito, sobrang sakit to sa inyo. Yung mga magsasaka natin na nasira ang palayan, yung mga mangingisda natin na nasira yung bangka, yung may mga maliliit na tindahan na yun na lang kanilang pinagkakakitaan, di ba? Tapos naabot pa ng baha. Yung may mga hinuhulugan na sasakyan na hindi pa tapos bayaran pero nasira. Yung bahay na 10 taon na pinag-ipunan para maipatayo, yung mga dream house tapos isang iglap nasira. So, para sa inyo ito. Para sa inyo itong live natin ngayon. Kasi, sa mga taong ito, valid po kung ano yung nararamdaman nyo ngayon na pain, na sama ng loob, na sobrang nanghihinayang, na talagang nagkakaroon na kayo ng depression, ng stress. Kasi nga, sa isang iglap, lahat nawala ng pinaghirapan nyo. 'Di ba? So valid po 'yan. Okay lang. Wala namang tao ngang may problema at may pinagdadaanan na hindi maganda na masaya pa din. So, kung naiinis kayo ngayon, kung nagagalit kayo ngayon, kung nababad trip kayo, nasasaktan kayo, 'di ba? Masama ang loob nyo, naku-question nyo si God, na God, bakit nangyari sa amin 'to? Mabait naman kami patas kami mga tao, wala kaming inaagrabyado na tao, nagtatrabaho kami ng tama, nagbabayad kami ng tax ng tama, di ba? May mga ganong eme-eme pa, di ba? So, napapatanong kayo, bakit nangyari sa inyo to? And this cause you para mas bumigat yung pakaramdam nyo, mas lalo kayo mag-overthinking, tas ayan, di maiwasan magbi-blame talaga, di ba? Ibi-blame yung gobyerno, minsan ibi-blame si God, ibi-blame yung ibang tao. So, ngayon, mag-share ako sa inyo ngayon na kahit ganito yung pinagdadaanan nyo, di ba? Ganito yung kalala, kabigat, yung pinagdaanan nyo ngayong bagyo, ang daming nasira, nawasak, sobra kayong apektado, ikaw, yung pamilya mo, mahal mo sa buhay, kayo, buong barangay, di ba? Yung magbibigay ako sa inyo ng konting guidance na I really pray matry nyo, itesting nyo sa sarili nyo, subukan nyo gawin para mas gumaan ang pagtanggap nyo ngayon sa sitwasyon nyo ngayon. So, bakit ka manaydang mag-share niyan? Hindi ka naman apektado ng bagyo, hindi ka naman nawala ng bahay, di ba? Hindi mo naman naranasan yan. Paano ka makaka-relate sa amin, sa pain, sa disappointment, ganyan, sa panghihinayang, di ba? May magtatanong sa inyo ng ganyan sa akin. So, background check lang, di ba? Backstory. Nag-franchise ako dati ng negosyo ng pizza and then nalugi po yun. Trinay ko siya i-survive ng 2 taon kahit lugi, kaya milyon ang nawala sa akin. And ang mga dahilan pa bakit yun nalugi is mga taong pinagkakatiwalaan ko na inabuso ako, 'di ba? Niloko ako, ganyan. So, ang pinaka-point doon is alam ko yung pakiramdam ng mawalan ka materially. Yung pinaghirapan mo, yung pinundar mo, yung nandun yung hope mo, nandoon na nakasalalay na parang ito yung magiging way para gumanda yung buhay ko, tong negosyo na to, yung ganyan. So, yun yung point doon. Magkaiba man tayo ng naranasan, yung sa inyo ngayon is nabaha kayo, 'di ba? Nabaha kayo, kaya nasira yung sasakyan nyo, nasira bahay nyo, 'di ba? Tapos ako naman ito nga yung sa negosyo ko nga. So, ang point doon is kaya malakas loob ko na magbigay sa inyo ng guidance about this topic is alam ko yung pakiramdam ng mawalan materially, financially, yung ganon. So,
malaking factor yon na nakaka-apekto mentally. Nakaka-stress, nakaka-depress, nagkukos ng anxiety. So, aware ako na yan yung pinagdadaanan ngayon ng mga apektado na apektuhan ng bagyo. So, eto na, hindi ko na patagalin, 'di ba? So, paano natin masusurvive yung mga ganitong sitwasyon na manaydang buong buhay, hindi naman buong buhay. 10 taon ko tong pinag-ipunan na bahay para maipatayo, 'di ba? Pangarap ko tong kotse na hinuhulugan ko. Ito na lang yung tindahan na inaasahan ko. Paano manaydang wala na lahat? Sige nga, paano mo kami matutulungan? Paano mo kami maiga-guide na okay lang, kaya namin malalagpasan to. Bagsak na kami. Wala na lahat. So una, connect tayo kay God. Yun talaga yung number 1. Sa lahat ng klase, ng sitwasyon, ng problema, na nagkukos sa atin para magkaroon ng stress, anxiety, depression, mental health problem, kahit ano pa yan, magkakaiba tayo ng rason. Pero ito yung mga nararanasan natin. Ang number 1 na pwede kong ibigay sa inyo na guidance is genuinely, pinost ko yan kanina sa page ko, genuinely, please connect tayo kay God. Kasi kaya tayo nagkakaroon ng mental health problem kasi aminin natin sa sarili natin na nagkukulang tayo ng connection kay God. At hindi ko kayo sisisihin kasi halos lahat tayo ganun eh. Busy sa trabaho, busy sa pag-asikaso sa pamilya, busy sa pag-school, busy sa kanya-kanyang ganap sa buhay. To the point na mapangurus na lang bago magturog. Basta alam ni God yun. Naalala ko siya, okay na yun. 'Di ba? Pagdaan ng simbahan, magaganyan lang. Or makakadaan ng simbahan, lulod sandali, magpe-pray, 'di ba? Hindi ko naman sinasabi, 'di ba, na kailangan yung magnobena, magsimba linggo-linggo, 'di ba? Na maging sobrang relihiyoso when I mean genuinely connect kay God. Hindi naman po 'yun yung pinupunto ko. Ang pinupunto ko ng sinasabi kong genuine is yung talagang really maglaan kayo ng oras ito dito sa puso nyo na mag-connect talaga kayo kay God. Yung talagang mararamdaman nyo yung presence ni God sa puso nyo. Pag pumikit kayo, mararamdaman nyo yung Holy Spirit, mararamdaman nyo si God. Yung talagang take a moment of silence, kahit nasa loob lang kayo ng bahay nyo bago matulog, or kahit nandiyan kayo sa gilid, or naglalakad, bigla kayong tumigil, nandiyan nakaupo sa trabaho, take a moment lang. Yung talagang genuinely connect kay God. Yun yung ibig ko sabihin. Bakit yun yung unang guidance na sinabi ko? Para ma-handle natin itong mga nangyayari sa atin. Kasi, kaya tayo nagkakaroon ng mental health problem, stress, anxiety, depression, overthinking. Diba? Ang dami niyan. Punong-puno yung utak natin ng mga negative thoughts. Diba? Lahat, worries, fears, doubt, lahat, punong-puno yung utak natin. Dahil wala tayong genuine na talagang connection natin kay God. Walang pumapasok sa atin na guidance, na message, na solusyon sa mga problema, sa sitwasyon na nararanasan natin. Walang pumapasok. Pero, kung tutuusin, meron yan. Meron at meron yan. Sabi nga, hindi tayo bibigyan ni God ng problema na hindi natin kaya at walang solusyon. Meron lagi yan. Ang problema, dahil wala tayong genuine na connection kay God, kinakain yung thoughts natin, yung utak natin, yung mind natin ng lahat ng negativity, hindi natin marinig, hindi natin ma-receive yung guidance ni God ng guardian angels, hindi natin ma-receive
Kaya yung solusyon sa problema natin, ang tagal bago natin makita, ang tagal natin bago ma-receive. Kaya akala natin wala ng pag-asa. Kaya akala natin walang solusyon sa problema natin. Pero meron. Meron at meron yan. So, ayan, take a moment talaga. Yan, hinihingi ko sa inyo. Kahit sobrang bagsak ng pakiramdam nyo ngayon, sobrang sama ng loob nyo ngayon, talagang puro kayo tanong, bakit Lord, bakit God? Wala na lahat ganyan-ganyan. Imbis puro ganun ang gawin mo, manahimik ka ngayon, pikit mo yung mata mo, and talagang galing sa heart mo, mag-connect ka kay God. Mag-pray ka. Kahit anong relihiyon mo. So, kung Muslim, kung Iglesia ni Cristo, kung Christian, kung Catholic, or ano pa man, diba? Really connect kay God or sino mang pinapaniwalaan nyo na higher being. Mag-connect kayo. Ang una nyong sasabihin, salamat. Yan yung una nyong sasabihin. Salamat kasi buhay pa ako. Yan yung una mong sasabihin. God, thank you. Buhay pa ako. Kahit nawala na yung bahay ko, kahit nasira na yung sasakyan ko, kahit wasak na ang tindahan ko, kahit nawala na lahat ng pinundar ko, God, thank you. Kasi buhay ako. Mag-focus ka lang doon. Talagang namnamin mo yon. Tapos ikaw naman, syempre sa sarili mo, yung genuine rin yung pasasalamat mo, na talagang sobra kang thankful. Nandito sa heart mo yung gratitude na emotion, na talagang thankful ka kay God, na buhay ka. Na sa grabe ng pinagdaanan yun, sa bagyo, sa baha, diba? Na daming possibility na pwede kang mamatay, mapahamak, madisgrasya, maputulan ng kamay, maputulan ng paa, mabalian, di ba? Yung ganun, mga kung ano-ano aksidente sa baha. Nandito ka ngayon. Buo yung katawan, walang sugat, mga gasgas lang, di ba? Buhay. So, mag-focus ka dun sa connection mo kay God. Thank you, God. Buhay ako. Kahit dun lang. Dun lang, mag-focus ka dun, namnamin mo yon. And then, I promise you, pag nagkaroon ka ng genuine connection kay God, ito lahat na nandito sa utak mo, na mga overthinking ngayon, na nagkukosay ng stress, depression, anxiety, sa lahat ng mga nangyari ngayon na na-experience mo ngayon sa baha, sa bagyo, di ba? Lahat yan na nandyan. Kahit papano, promise, mababawasan yan. Mababawasan yan yung sobrang gulo dyan na sa utak mo. Mababawasan yan. And then, magkakaroon ng space sa isip mo na pumasok na. May maririnig kang bulong dyan, promise. May maririnig kang bulong dyan, may maririnig kang guidance dyan, may maririnig kang message dyan na positibo, na magbibigay sa'yo ng guidance kung ano yung dapat mong gawin sa sitwasyon mo ngayon. May maririnig ka dyang positibo na magpapalakas at magpapagaan ng loob mo. Example, sige, nasira yung bahay nyo, nawasak yung sasakyan nyo, na nawala lahat ng pinundar mo dahil dito sa nakaraang bagyo. Ngayon, nung yung sabi ko nga, mag-connect ka kay God, ano yung pumasok sa isip mo? Uy, thank you God. Kasi yung kapatid ko, na matagal ko ng kaaway, nakasamaan ko ng loob, nung nabalitaan niya yung nangyari sa akin, sa pamilya ko, siya yung unang tumulong. Nung dahil sa bagyo na to, dahil sa nangyari to na hindi maganda sa akin, sa pamilya ko, yung akala ko na wala ng pag-asa na magkabati pa kami ng kuya ko, ng ate ko, ng nanay ko, o sino mang kapamilya ko na mahal ko sa buhay. Bigla, ito, with God's grace,
and miracle, 'di ba? Biglang nagparamdam at sila pa yung unang-unang tumulong sa akin na parang wala kaming pinagdaanan na malaking away. So, alam mo yon, may papasok sa'yo na magpapagaan ng pakiramdam mo, na magbibigay sa'yo ng positive thoughts na kukontra dito sa negative thoughts. Another example, lagi kayong before nitong baha, before nitong kasagsagan ng bagyo, bago masira ang lahat ng pundar nyo, bago lahat mawala sa inyo, lagi kayong nag-aaway ng asawa mo. Lagi kayong nag-aaway. Lagi ka nabubunganga kasi sinasabi mo, mas mahal mo pa yung cellphone mo. Diba? Lagi ka nag-ML. Puro ka cellphone, puro ka Facebook. Hindi ka na makausap. Diba? Hindi ka na magkaroon ng moment sa akin. Wala na tayong labing-labing. Wala na tayong kudaw-kudaw. Diba? Parang lagi kayo nag-ahaway na gano'n, na parang yung asawa mo, nandun na lang lagi nakababad sa cellphone. Diba? Pero, nung kasagsagan ng bagyo, diba? Nung ang lakas na ng hangin, ang lakas na ng ulan, nang umaakit na yung baha, nakita mo yun, na yung asawa mo, walang pakialam sa cellphone niya. Yung akala mo na yung buhay niya umiikot doon sa cellphone niya, diba? Bigla yun, wala siyang pakialam doon. Kasi ikaw yung una niyang inisip. Ikaw yung una niyang tinulungan. Ikaw yung una niyang, tawag nito? Make you safe. Yung parang ikaw yung una niyang inintindi. Na parang, hala, yung asawa ko, iakyat ko to sa bubong. Diba? Kasi tumataas na yung baha. Or yung ganon, yung parang, bahala na ako mababad sa lamig, bahala na ako yung makisagupa sa baha, basta yung asawa ko, ipupwesto ko sa lugar na safe siya. Wala na akong pakialam dito sa cellphone na to, 'di ba? Or kahit ano pa man na dito sa bahay. Pero ang point doon, 'di ba, bilang sa mag-asawa, malaking realization yun sa'yo, malaking malaking pagpapakita yun sa'yo, na on that moment, yung akala mo is sobrang big deal na away niyong mag-asawa na lagi niyong pinag-aawayan, na sobrang akala mo yun na yung nakakasira ng relasyon niyo, 'di ba? Nakita mo na parang kayang basta igano ng asawa mo. So sa part na yun, 'di ba? Kahit papano, mas madali na sayong magpatawad at mag-unawa sa asawa mo sa susunod na after nitong bagyo, nakita mo siyang nagsi-cellphone, 'di ba? Hindi ka na ganun ka-trigger, hindi ka na ganun kabunganga, 'di ba? Kasi tried and tested mo na hindi, at the end pala ako pa rin priority ng asawa ko. 'Di ba? Yung parang kailangan lang siguro lawakan yung pangunawa na minsan yung mga partner natin kailangan rin nila ng sariling me time, 'di ba? Na yung me time nila, yung nakakapagpasaya sa kanila is mag-ML, mag-cellphone, mag-online games, 'di ba? Pero bilang mag-partner, kailangan may open, honest communication and compromise na parang sige, dapat kung me time mo na mag-games, me time mo, hindi kita istorbohin. Pero dapat marunong ka ng control sa sarili mo, ng discipline, na after mo ng me time, dahil pinagbigyan kita, 'di ba? Oras naman sa pamilya. Pag sinabi kong oras sa pamilya, oras sa pamilya. Dapat balance. So dahil dun sa bagyo na 'yan, 'di ba? Parang pag tiningnan mo siya, negative situation siya, pero anong nangyari? Nagkaroon tuloy ng lesson na natutunan kayong mag-asawa, nagkaroon ng compromise na ang effect is mas naayos yung relasyon nyo. So, ano pa pwede kong i-example? Ayan, yung material things, yung nasira yung kotse, nawasak yung bahay, 'di ba? So,
ayan, masamang-masama yung loob mo kasi yung kotse, hinuhulugan mo pa nga. Yung bahay, 10 taon ka nagtrabaho ng abroad, 10 taon mo yung pinag-ipunan, pinaghirapan sa trabaho para mapagawa mo yung dream house mo. Tapos bumaha, nung nagbaha, wala lahat. 'Di ba? Pero, dahil yun nga, nag-connect ka kay God, nagkaroon ng sandaling katahimikan dito sa utak mo, sa magulo mong utak, may pumasok sa'yo na lessons, realization, at na-observe mo to. 'Di ba? Na-observe mo to. Nakita mo na, ay teka lang, sa 10 taon na lumipas, na sobra akong focus na mag-ipon, magtrabaho para maipundar ko tong kotse, para maipundar ko tong bahay, 'di ba? Which is ano ko lang din, linawin ko, walang masama at sobrang maganda yon na meron tayong goals, meron tayong plan para sa future, 'di ba? Na nagsusumikap tayo para matupad ang ating mga pangarap. Very good yun. Nice yun. Ini-encourage ko na gawin nyo ngayon. Pero, eto po, yung lesson natin ngayon nga dito, halimbawa dito sa nangyaring baha, baka pag binalagka natin yung 10 taon na lumipas, makita natin, ma-observe natin na sa 10 taon na yon, sa sobrang focus mo na matupad yung goal, yung pangarap mo na bahay at kotse, hindi ka naging present sa buhay ng asawa mo at anak mo. Na sa loob ng 10 taon na yon, nakailang pakiusap sa'yo yung anak mo na mag-attend ka sa mga event sa school. Kasi magiging masaya siya, magiging proud siya na nandoon siya, na makita ka, na makita ng mga tao na nandoon kasama yung mama niya, yung papa niya. Nabuo yung pamilya, yung ganon. Pero hindi, busy ka sa work, overtime, ganito, para sa pangarap, 'di ba? So, wala, hindi mo pinagbibigyan yung anak mo. Hindi mo na maibabalik yung mga time na yon, yung mga moment na yon na magugulat ka, parang baby ko pa tong anak ko, ngayon dalagita na, tapos parang hindi ko nakilala. So, yun yung nawala sa'yo sa present moment na yon, na ang bilis lumipas, hindi mo na malayan. Tapos yung asawa mo, dati, ang ganda ng connection nyo, 'di ba? Yung parang kayo yung tipong parang tawag nito, sobrang sweet sa isa't isa na mag-asawa. Yung ganyan, laging naglalambingan. And then, dahil masyado kang focus doon sa pangarap nyo na, hindi, tapos ikaw naman may mindset ka na gano'n para naman to sa pamilya ko, para naman to sa asawa ko, sa mga anak ko na ginagawa ko. Masyado kang focus doon sa work, sa trabaho, sa pangarap. Yung asawa mo na lahat ginagawa, pagsilbihan ka, alagaan ka, intindihin ka, 'di ba? Yung ganon. Hindi mo na siya masyado na pagbibigyan na pagtutuunan ng pansin, nabibigyan ng time, ng effort, ng love, ng affection. Ang ganun. Parang wala nang bebe time, parang ganyan. So ngayon, nung nangyari tong baha, 'di ba? Wala na yung kotse, wala na yung bahay, wala na lahat ng material na bagay. Ngayon mo na-realize na parang mas nakakahinayang na nawala yung mga moment na lumipas na para dapat doon sa asawa mo at sa anak mo, sa pamilya mo. Na ngayon maiisip mo na parang mas mahalaga pala yun. Mas mahalaga pala yun kaysa dito sa bahay, sa kotse. Kasi ito, tingnan mo, kayang-kaya na sa isang iglap mawala lahat. So, ang gusto kong ipa-realize sa mga nasalanta ng bagyo, 'di ba? Sa nasalanta ng mga ng bagyo itong nangyari sa atin ngayon, ang gusto kong ipa-realize sa inyo is minsan nangyayari sa atin talaga ito na mga negative situation, hindi kasi para parusahan tayo. Hindi kasi para pahirapan tayo.
Minsan nangyayari sa atin ito kasi may mga lesson na dapat natin ma-learn. May mga lesson, may mga moments na hindi natin ma-observe, hindi natin ma-realize kung hindi pa muna tayo malagay sa hindi magandang sitwasyon. So, yun yung una kong guidance kanina. Ang haba ng sinabi ko, sa unang guidance pa lang ako. So, yun nga, connect with God. Ano pa yung isa, second technique na pwede nyong gawin pag ganyang nag-overthinking na kayo, stress, depress, 'di ba? Mental health problem na lahat. Hindi ko na kaya, Manay Dang. Wala akong mapagsabihan. Solo ko lahat, 'di ba? Ang hirap, ayoko na. May pag-asa pa, may pag-asa pa. Hanggat humihinga ka, hanggat buhay ka, ang laki pa ng pag-asa mo para mabago ang buhay mo at ang sitwasyon mo. So, ito yung second technique, di ba? First technique, connect with God. Second technique na pwede mong gawin. Isipin mo, ito yung utak mo, buo, di ba? Bilog. Tapos, ayan, may hati sa gitna. Ayan, may hati sa gitna. Isipin mo na yung lahat ng mga negative thoughts na mga naririnig mo, lahat, yung mga paulit-ulit na worries, fears, doubt, lahat, overthinking mo, nandito lang sila sa kaliwang side. Naka-mirror lang ang cellphone, kaya baliktad sa tingin nyo. Pero ito yung kaliwa ko. So, nandito sa kaliwa mo, lahat yan. Imagine mo, iurong mo sila doon. Mag-imagination ka. Na yan, may hati yung utak mo. Lahat ng negative thoughts, imagine mo, urong kayo dito lahat sa kaliwa. So, ngayon, bakante yung kanan. Diba? Ngayon, ang gagawin mo at itry mo, i-practice araw-araw. Kasi alam ko yan hindi basta madali tanggalin to lahat ng mga negative thoughts, itong mga overthinking na nandito. Hindi yan basta-basta maalis, hindi yan basta-basta mawawala. So, ang maiga-guide ko sa inyo na pwede nyong gawin, kahit paunti-unti lang, sa araw-araw na lilipas, i-try and i-practice mo na itong kalahati ng brain mo, itong right ng brain mo, imaginin mo na bakante yan, ang luwag-luwag, pasukan mo, dagdagan mo ng paisa-isa, 2, 3, everyday ng positive thoughts. Kasi kung hindi mo kaya basta tanggalin di tanggapin na lang. Ay, hindi ko kaya tanggalin, Manay Dang, tong mga negative thoughts, tong mga overthinking ko. Wala, hindi ko kaya, Manay. Sobrang dami. Ganyan. So, ang gagawin ko, imagine ko nga na bakante tong right side, bakante tong positive. Dagdagan mo ng paisa-isa na positive thoughts. Magsimula ka kahit sa mga maliliit na bagay. Kahit sa mga maliliit. Matuto kang maging grateful. Matuto kang maka-appreciate. Kahit sa maliliit na bagay na lahat ng pwede mong ipagpasalamat. Salamat po, God. Kasi yan nga, buhay ako. Ang daming possibility na sa lakas ng bagyo na yun, sa lalim ng baha na yun is mamatay ako. Pero nandito ako ngayon, buhay ako. So, ayan. +1 ka sa positive. Thank you, God, kasi kanina nung kasagsagan ng baha, inanod ako. May chance, may possibility na mabali ang katawan ko, mapilayan ako, maputol ang kamay ko, maputol ang paa ko. Pero ito, gas-gas lang ang inabot ko. Thank you, God. 2 na yan. Tapos yung kanina, yung in-example ko, wasak na yung bahay namin, nasira na lahat ng pinundar namin, wala na yung kotse, wala na yung tindahan, wala na lahat. Pero yung kuya ko, yung kapatid ko, yung nanay ko, yung kamag-anak ko, yung best friend ko, na matagal ko nang kaaway, na matagal na kami hindi nag-uusap, bigla siya yung unang dumating at tumulong sa akin. Dagdag ulit na positive thoughts yan. So, yun yung point. Kung hindi kayang tanggalin, 'di ba? Hindi kayang bawasan tong mga ino-overthinking natin dito na nagko-cause sa atin ng stress, depress, anxiety.
mga mental health problem, 'di ba? Imaginein mo na lang nga na may hati yan, nandito lang sila. Merong kang choice at option na pasukan yung utak mo ng mga positive. Kasi yung mga positive na yan, sa pag-practice mo niyan araw-araw, kahit pa isa-isa yan, 'di ba? Sa pag-practice mo niyan araw-araw, hindi mo mamamalayan, napupuno mo na yan. To the point na nung napupuno mo na yan, hindi mo na masyado to napapansin. Kasi mas nandito na yung focus mo. So yun yung isa sa makakatulong paano mo i-handle itong mga overthinking mo, itong nagkukos sa'yo ng anxiety, stress, depression, mental health problem. So third na pwede kong i-guide sa inyo para ma-handle nyo itong negative situation nyo ngayon, lalo sa mga apektado nga ng baha, na nawalan ng lahat ng mga pundar nila, apektado ang kanilang buhay, kabuhayan, pamilya, 'di ba? So, ang third na pwede kong i-share sa inyo paano nyo ma-handle tong situation nyo ngayon is, ayan, lahat ito na mga negative thoughts, lahat ito na mga naririnig nyo na nandito sa loob ng utak nyo, na mga hindi maganda na nag-cause sa inyo ng overthinking, na kung ano inisip nyo, hala, bakit ganito, bakit ganyan, diba? Basta lahat yan na hindi maganda na isip nyo. Ito yung ilagay nyo sa puso at isip nyo at paniwalaan nyo dapat. Na lahat yan, it's not coming from God. It's not coming from your guardian angels. It's not coming from your benevolent spirit guides. So lahat yan yung iisipin nyo, hindi yan totoo. Dahil hindi yan galing kay God, hindi yan totoo. Hindi ko yan papaniwalaan. Hindi ko yan susundin kasi hindi yan para sa ikabubuti ko, kasi hindi yan galing kay God at sa guardian angels ko. So, ganun ang gagawin mo. Every time papasok yan na mga negative thoughts na yan, na talagang pupukpukin yan yung utak mo, talagang ano yan, magiging ano talaga yan, dasok? Ano dasok? Basta ganyan, ano talaga yan sa utak mo, yung mga negative thoughts na yan. Ulit-ulitin yan sa'yo para kainin yung utak mo talaga, na mag-overthinking ka, na ma-stress, ma-depress ka talaga. To the point nga na ayan na, ka na kasi hindi mo na kaya, diba? So yun yung ilalaban mo doon. Dito sa thoughts mo, dito sa right side of the brain mo, dito sa sarili mo, may awareness ka, may consciousness ka na nakakatch mo yung sarili mo, na may pumasok na negative thoughts, i-catch na agad nitong right side of the brain mo, i-catch na agad nitong positive side of the brain mo na, uy, hindi kita papaniwalaan, hindi ka galing kay God, hindi kita susundin, hindi ka galing kay God. Hindi ka galing kay God kasi hindi yan para sa ikabubuti ko. Sagutin na agad nitong kabilang side mo. Kaya yan, promise. Kasi lagi ko yung ginagawa. Minsan pa, ganito pa. Umagang-umaga, may papasok na dyan. Pag-isip mo pa lang, di ba? As simple as sasabihin ng thoughts mo na kabila, Criselda, umagang-umaga pa lang, nega ka na. Tumigil ka nga. As simple as that. Ang importante doon na pa-practice mo yung sarili mo, na nagiging aware ka, na nagiging conscious ka dito sa negative side, negative thoughts ng brain mo. Na itong positive side ng brain mo, siya yung taga-kontra. Siya yung taga-supla. 'Di ba? Na magsasabi sa'yo, hindi ka galing kay God.
So kahit ano niya sinasabi sa'yo, ito yung gawin mo. Hindi kita susundin, hindi kita papaniwalaan. So minsan, based on my own experience, sa sobrang lala nito magsulsol, 'di ba? Sa sobrang mag-feed nito ng mga negative thoughts, sa sobrang epal nitong negative side of the brain na to, negative thoughts na to, 'di ba? Hindi kaya ng right side ko, hindi kaya ng positive side brain ko, hindi kaya ng thoughts ko na labanan. 'Di ba? Hindi kaya labanan kasi grabe eh. So, kung hindi ko siya kaya by thoughts, i-try nyo, i-practice nyo verbally. Verbally. Kaya minsan kung may makakakita sa akin, minsan ganyan naglalakad ako sa kalsada or dito sa loob ng bahay, siguro kung may CCTV dito, 'di ba? Yung parang bahay ni Kuya. Kung makikita ko ang isipin, baliw ako kasi nagsasalita ako mag-isa. Pero that's one of my technique. Pag hindi kaya ng thoughts ko labanan tong negative side, tong negative thoughts, tong nandito, na overthinking, ganyan. Kung hindi kaya sa thoughts verbally, yun talagang sasabihin ko, hindi ka galing kay God. Kasi yun din naman, di ba, sasabihin ko. With action pa, with emotion, with feelings, hindi ka galing kay God. Hindi kita papaniwalaan. Hindi totoo yan. Hindi kita susundin. Kasi hindi yan para sa ikabubuti ko. Kasi kung galing ka kay God, galing ka sa guardian angels ko, para dapat yan sa ikabubuti ko. So, hindi ako makikinig sa'yo, hindi kita susundin, hindi kita papaniwalaan. So, ayan, kinakausap ko yung sarili ko, kinakausap ko tong negative thoughts ko na to. I-practice yun siya na i-practice. Promise. Magugulat ka sa improvement na ma-amaze ka talaga na nakakatch mo yung sarili mo. Ang point doon is yung awareness, yung consciousness na nahuhuli mo na yung sarili mo na, uy, umagang-umaga pa lang, nega ka na. Ang dami mo nang iniisip na hindi maganda. Tumigil ka nga, Criselda. Tapos, yun na, i-apply mo na yun. Yung number 2, yung number 3. So, kahit itong tatlong technique lang to, genuine connection kay God, tapos yung imaginein mo nga na yung utak mo is may hati sa ginta. This is the negative side of the brain, this is the positive side of the brain, and then punuan mo to ng positive thoughts kahit pa isa-isa hanggang kaya mo na ma-handle tong grabing negative thoughts sa kabila. And then ito nga na yung belief na all these negative thoughts is not coming from God. So, hindi mo siya papaniwalaan, hindi mo siya susundin, hindi mo siya papakinggan. Kasi hindi yan para sa ikabubuti mo. Kasi God loves you. Yung mga guardian angels mo, yung spirit guides mo, ang gusto nila is yung para sa ikabubuti mo. Kaya syempre, ang ibibigay nila sa'yo is guidance. Is guidance, is yung wisdom, is yung message, is yung signs, is yung solusyon para sa mga problema mo sa sitwasyon mo. So, yun yung goal natin dito, na mas yun yung marinig natin, na yan yung mas masagap natin, yan yung bulong na gusto natin marinig. Yan yung thoughts na gusto natin na nandito sa utak natin na mas madalas natin maririnig. Solusyon, guidance, message, sign from God and our guardian angels na makakatulong sa atin para masurvive natin yung sitwasyon na meron tayo ngayon. Hindi itong mga negative thoughts. So, ayun, I hope na itong live ko, itong in-explain ko sa inyo ngayon is makahelp talaga, lalo nga sa mga nasalanta at apektado ng bagyo. So, yan muna. Sa susunod naman na episode, wow, kala mo sa susunod magpa-podcast na ako. So, ayan. So, episode 1 to. Ang focus natin muna is yung mga mental health problem na yung cause ay yung nangyari ngayon na naranasan nila dahil sa sobrang naapektuhan sila ng bagyo. Paano nila to i-handle? So, yun yung topic nitong live ko ngayon. And I think ayan, sakto, 11 na. Mag-end na ako ng live kasi mag-11 na. And ako yung magpe-pray rin naman. And magmamanifest, di ba? Pero I really pray po na after nitong live, isi-share ko to
I really pray na makakapanood, makikinig, at makaka-resonate ito, lalo na sa mga taong kailangan talaga ng guidance para ma-handle nila yung sitwasyon nila ngayon, lalo na sa mga naapektuhan ng bagyo. So, I ask this in the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. I ask this in the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. I ask this in the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. So, ayun po. Thank you po sa panonood ng live. And salamat. Today is a good day. God bless us all. Bye-bye. Bye-bye si Manidang.